Okay, so ready na tayo. So, first things first, ayaw natin ng direktang naglalagay ng flour doon sa ating mixture nang hindi natin dinadaan sa salaan o hindi natin sinisip, no? Kasi nga, gaya ng in-advise ko nung unang part ng video natin, make sure to sift your flour kasi baka may insect or anything na ayaw nating masama sa pagkain natin. So we'll be putting 540 grams of 540 tuloy. Sandali. Sorry. 540 sa water yun. Dito, 500 grams lang kasi 800 grams nga pala total ng flour na gagamitin natin. Isang 500 grams ng unbleached and mamaya 300 grams naman ng whole wheat. Okay. Ano na tayo? 439. Hindi pa. Ay! 95. 499. Kunti na lang. Kapiranggot na lang yan. 1 gram na lang. Uy, sobra na. Okay lang yan. 5004. Hindi na masama yan. So, sip muna natin. So, alis. And you wanna, yan, ganyang motion lang yun. Sayaw-sayaw nyo lang sa salaan yan. Sip natin kasi ayaw nga natin ng baka may insect na naman eh. So, nag-iingat lang tayo. Okay. There you go. Check. See, wala namang Pokemon na kasama. So, next, yun, zero natin yung scale natin. Zero. Yan. Zero natin to add our 300 grams of whole wheat. Dahan-dahan. 150, 160. Dali eh. 94. Dahan-dahan na lang ha. 95. 98. 99. Hmm, 302. Tapos isisip natin ulit. Usod. Yan. Usod dyan. Sayaw-sayaw mo lang sa salaan. Pwede rin ganyanin mo kung ano trip nyo. Basta pumasok. Basta masip nyo. Pero yung mga brown parts, bran ata ang tawag doon. Okay lang yan. Isasama rin natin yan. No? Pero bago natin isama, we have to inspect thoroughly kung wala ang insect na kasama ang ating bread. So, double check. Okay, kung malinis naman, sama na. Okay. So, ilipat muna natin dito yung flour natin kasi nga gagamitin natin tong fruit bowl na to to mix our dough. Basically, itatabi muna natin itong basically a total of 800 grams of mixture natin ng flour. Oh Jesus, mukhang may basa dito, dumikit tuloy yung flour natin. Anyway, a little bawas ng weight mamaya yan, pero mahahabol naman natin, madali yan. Okay. Kita mo may sumobra pa dito, mamaya pwede namang habulin yan. Ito pa sayang. Sabi natin yan. And now, ito yung balik tayo sa i-zero natin yung ating scale. And we'll be adding, nakita ba yung scale? Sorry, nadidiliman ata ito. Basta nakikita may number dito, 0 yan. We'll be adding 540 grams of water.
purified water na nakasit lang dyan sa ating lalagyan. Hindi to galing sa tap, hindi to chlorinated. 539, nabitin pa tayo. 539, 540. Okay, there you go. 540 grams of water. Tapos zero natin ulit. We'll be adding yung yeast natin, I mean yung starter natin kanina, we'll be adding 60 grams of yeast. Ito yung kaibahan natin sa recipe na nakikita nyo dun sa ating mga mentor na nasa ibang bansa. Sila, they will be using 100 grams of this. Pero tayo, dahil mainit dito sa atin, adjust tayong konti. We'll be going with 60. So 32, basahin natin ulit ito para madali kumuha. 47, sige, basahin mo ulit, tapos kuha. Hoy, o di ba nahuhulog? 50, basahin ulit, tapos kuha. Feeling ko sobra na to. Bawas. Basa. Ito. 58. Dalawang 2 grams pa. Ito na yun. And 60. There you go. So, ito. Itong tira natin, this will be used for the next batch nung pag nag-bake tayo next week. So, itatabi na natin tong tirang yeast na to, pero ituturo ko sa inyo kung paano itatabi yan in the dry form, yung pinagsimulan natin kanina. So for now, syempre tutunawin muna natin tong starter dito sa water. Pinatay muna natin yung scale natin kasi tawag mo dito, sayang baterya. So para tunawin, kagaya ng ginagawa natin, iniipit lang natin sa gilid ng bowl yung ating thick starter. Thick ang gamit natin yung malapot ang starter natin. Sayang hindi ko na demo sa inyo na kung gaano kalapot to kumpara dun sa ginagamit ng mga iba na gumagamit ng feeding na 1:1:1. Tayo hindi tayo ganun kasi kung pinanood nyo yung paggawa natin ng Livan, itong starter natin, iba yung ratio natin. Kasi thick ang gamit natin. Okay? So, ayan. Tsaga-tsaga lang dito. Basta, hanggat may nakikita pa kayong yan, iniipit-ipit lang natin. Madali lang naman tunawin yan. Basta nahuli nyo yung mga buong parts. Using, anong gamit natin? Kutsara lang. Easy. Kapag wala ka nang nahuhuling buo-buo, pwede na yan. Ito, may mga ayan, may mga maliliit na specks na lang naman ng buo yan. Okay na yan. Hindi kailangan tunaw na tunaw. Kasi maghahalo rin naman mamaya dun sa dough yan. Kamusta? Hindi na lang yan. Okay. Tatalo na yan. Meron ka pang dito. Tirang starter. Sayang. So, balik na natin yung scale, balik na natin sa scale. Kita pa ba? O yan, nakapokus pa naman. Ilapit natin ng onte. O yan. I-zero natin ang scale natin and ilalagay na natin itong tinabi natin na 800 grams nung mix natin ng bread flour and whole wheat flour. Dapat 800 to Malinis na 800, di ba? Alam mo, sinukat. And dito na papasok yung ating panghalo, yung ating tawag mo dito, dough scraper. Pero bago tayo mag-proceed, additional hugas lang ako ng kamay saglit. Kasi magkakamay na tayo maya-maya.
Zero na natin to. Okay, game? So, sa ganito, wala namang tama mali dito. Like, bahala ka dyan. Basta ma-incorporate mo yung ano, yung ating water, yeast, and tawag mo dito, and the flour. So, dahan-dahan lang tayo. Hindi tayo nagmamasa dito. We'll just incorporate. Walang needing yung pawis na pawis ka. Nagni-need ka na akala mo kailangang ubos lakas ang paggawa ng bread. Hindi naman kailangan ganun. Easy lang to. Kaya chill lang tayo. Dahan-dahan lang. Kaya maganda yung mayroong kang dough scraper kasi yung mga gilid-gilid madali mong makuha. Ayan. Mas malinis yung paghalo. In comparison na pag kutsara ginagamit mo sa ganito, baka mas magtagal ka. So hindi ito required na equipment pero it's nice to have. Ika nga. Ano na lang to ha? Fast forward na lang kapag nag-iba na tayo ng ginagawa para hindi kayo nabobore na manood ng pinag-i-incorporate na ganito. Basta nag-change tayo ng paraan na mamaya pag binitawan ko yung dough scraper, by hand naman to, basta nabuo na natin kahit papano. Okay, so kung titingnan nyo medyo wala ng mga liquid pero syempre hindi pa yan fully incorporated kasi may parts pa tayo ng dough na tuyo, no? So ang usapan dito, titigil tayo kapag basa na lahat. Kailangan mabasa lahat yung dough natin. So para malaman natin yon, kailangan na nating mag kamay, no? We have to mix this by hand kasi mas naiintindihan, mas nararamdaman ng kamay natin kung alin ang basa at alin ang tuyo. Okay? So, you just ganyan lang. Hindi mo naman kailangang tinataob natin, tapos hindi mo kailangang i-knead. Basta you just pressing the dough against the yung mga dry parts and wet parts, you just pressing them together para mabasa nga naman. May tumalsik pa, sayang yan. Kasama sa timbang yan. Okay? May tumalsik na naman. Ayan, may mga tuyo pa. So, you wanna press them against each other. Medyo ibigyan mo ng konting twist. Basta usapan dito, mabasa lahat yung parts. Tapos akala mo minsan basa na lahat, tapos pag kinapa mo mayroon pang ibang matitigas na parte yung dough mo, ibig sabihin hindi ka pa tapos, no? So kailangan consistent yung itsura niya. Consistent yung feel niya. Ayan, pag binaliktad mo, mayroon pa mga tira-tira. Kasi mayroon pa sa ilalim eh. Kukunin mo lahat yun. Tapos balik-balik mo ulit. Hanggang makuha mo yung mga tuyo dun sa ilalim. Pwede ka rin naman mag-effort na kaskasin mo na ng daliri mo yung ilalim para sumama na agad lahat-lahat. At yung mga gilid-gilid, you can rub the wet parts ayan, para makuha mo yung mga flour sa gilid. Yan. Ito lang naman yung medyo makain ng oras dito. Pagkatapos nito, easy na lahat. Ano lang, fold ka na lang. Yan yung mga natitirang flour sa gilid-gilid. Medyo, with all honesty, hindi mo naman kailangang masyadong pag-effortan yung mga nasa gilid. Mamaya makukuha din kasi natin yan. Kasi kung papansinin nyo, hindi pa tayo naglalagay ng salt, no? So, yung salt, to follow yan pagkatapos nating i-rest tong nauna. So, mukhang pwede na to. Yan, wala nang tuyo. Lahat basa na. Diba? Okay. So, ito mga nandito sa kamay natin, kasama sa timbang yan. So, kukunin natin yan. So, yan, just scrape it off your
Scrape it off your hands. Okay na yan. Good enough na yan. Basta nakuha nyo yung most of the tira-tirang dough. Sayang kasi. Kaya sinasama ko lahat. Para malinis ang ano. Malinis tayo sa timbang. Okay. Kapag nandyan na lahat, you'll be resting this for 30 minutes. So hopefully meron kayong timer, so you can start your 30-minute timer. And tawag dito, diyan papasok yung introduce natin na nice to have cling wrap. So kung wala kang cling wrap, you go traditional. You will go with the damp towel. Pwede yon, basta importante hindi matuyo yung ating dough. Hindi ko makalap yung dulo. Ayun. Hala ka. Napunit na ng alanganin. Hoy. Talaga ba? Kung kailan nagbibideo ka kaya tsaka ka nagkakaroon ng ganitong shenanigans, ano? Ayun, nakuha na natin ng buo. So, there you go. Iyan nyo lang. I-make sure lang na hindi pasukin ng excess na hangin. So, yung kung nauusi tayo, yung mga flour sa gilid-gilid, aabutin natin yan, makukuha natin. So, we just rest it for 30 minutes. So, habang ginagawa natin yon, we will be preparing our salt ingredient, kasi kanina baka mamaya nagtatanong kayo kasama sa ingredient yung salt pero hindi pa natin napag-uusapan. So what we do, prepare tayo ng lalagyan. Sana kita ng ganyan, and we'll be putting 60 grams of water. Ang hirap tumingin ng tagilid. 54, 53, 55, 60, 61. Palag na yan. Basta. Sige na nga. Baka nauusi kayo eh. Sige na, tanggalin ko na yung tanggalin ko na yung 1 gram. So, 60 grams of water plus, I believe that will be additional na 16 grams ng salt. Palengke salt tayo ha, palengke salt, wag yung iodized salt. 16, 1/6. $13, $14, dahan-dahan na ha, ayaw nating sumobra. 15, 15.9, pwede na yan. Fine, 1 pinch ayaw nga mag-register nun, pero okay na yan, 15.9, round up na yan. So tutunawin natin to, tapos after 30 minutes tsaka lang natin ihahabol. Ano daw yung logic para dito? Nakita ko tong practice ng sa mga mentor natin sa YouTube. Ang logic daw kasi kaya hindi hinahalo agad yung salt doon sa initial na mixture kasi gusto mong ma-hydrate ng maayos yung dough mo. So gusto mong sipsipin muna ng flour yung tubig na initial mong nilagay bago ka maglagay ng salt, kasi ang function daw ng salt is nakaka-drain siya ng tubig. So medyo counterproductive daw yun, kaya in-advise na after ng initial na rest tsaka natin ilalagay yung salt. So babalikan natin yan.
Okay, nag-alarm na ang ating alarm. So, 30 minutes. So, gagawin natin, ihalo na natin ngayon yung salt natin, salt pati yung pahabol na water dito sa dough natin. So, this is the time na yung mga nasa gilid-gilid na yan na mga flour, ngayon yun na dapat kunin yan. So, you just rub the wet salt solution dun sa mga tira-tirang flour para matunaw and ma-incorporate natin pabalik dun sa dough natin. So, basahin nyo muna. So, ano naman yan? Tawag dito. Kakaikot natin ng kakaikot, pagbalik natin malambot na siya. So of course, dahil this dough is sticking to the bottom of the bowl, you want to work your way doon sa baba para matanggal yung pagkakadikit niya. And syempre, pagkapa mo dito, mararamdaman mo na may mga nakadikit-dikit pa na flour. So you wanna rub those para matanggal sila doon sa bowl at matunaw, ma-incorporate doon sa dough natin. Ayan. So, tatanggal na natin sila. Hindi lang kita na, pero can use your pakiramdam, no? You feel it para para maramdaman mo na maging clean yung ilalim ng bowl mo. Ayun. So, natanggal na natin sa pagkakadikit yung dough natin. Tapos, lahat ng mga, well, hindi pa pala lahat. Turns out, meron pa mga ilan-ilan ako nakakapa na mga flour na nakadikit sa ilalim. So, I'll be working para matanggal sila. Ayun. I believe, nakuha ko na karamihan sa kanila. Just rub lang hanggang malinis. Okay. Then, the objective is binaliktad natin para magkaroon ng pagkakataon na sipsipin ng dough natin yung tubig. Hindi natin objective na ura-urada masipsip niya yung masipsip niya lahat ng tubig. Basta make a lot of contact, no? Tapos dito na magsisimula yung initial na stretching and folding. So you have to stretch it like, wag mong pupunitin kasi you're trying to build the gluten network. So konting stretch, kapag sagad na, alam mong sagad na at mapupunit na, tumigil ka, no? And then another, 4 corners lang naman yan stretch it, wag mong puputulin. Okay, and ngayon last na, medyo mahigpit na to, and do not break the dough. So yun lang naman muna initially. Ganun, kasi baliktad mo na uli hanggang para maging malinis yung surface ng dough natin. Pabayaan mo lang siya diyan sa basa na salt solution. Masisipsip din yan mamaya eventually, trust me guys. So yan na muna. Balik tayo sa cling wrap. Takpan natin uli. And we come back after 30 minutes. Nood muna tayo ng an episode of your whatever na pinapanood mo. Hindi naman nakakainip yung ganito. Hindi rin nakakapagod kasi hindi ka nagni-need. Yan na. Start your alarm again in... basa nga pala kami. Balik tayo in 30 minutes. Okay, after 30 minutes na nagdaan. So, balikan natin tong dough natin. So, we will be doing some stretch na naman, stretch and fold ulit. Stretch and fold nga ba tawag doon? Basta banatin nyo. So, kung papansinin nyo, hindi pa naman niya na-absorb lahat yung yung water. So, madali siyang tanggalin dun sa container. So, 4 corners lang ulit. I-stretch nyo lang ulit. Isa pa.
Tapos, isa pa dito sa kabila. Basta ang key, wag pupunitin. Pag medyo sagad na, yan na yun. Tapos, i-bola nyo na lang ulit. Isa pang ganyan. Yan. And, after 30 minutes ulit, ganun-ganun lang. Takpan ulit natin para hindi siya matuyo. Okay, 30 minutes ulit. Pero for this step, dahil nakakadalawang folds na tayo, medyo lalayo tayo ng konti para makita nyo yung gagawin natin. Kasi iba na yung approach natin kasi may tibay na to eh. May elasticity na. So, nakalimutan ko sabihin, bago kayo humahawak, you wanna wet your hands para hindi dumidikit yung dough sa inyo. So, ang style na natin ngayon, pwede na nating banatin ng ganito, yung kinukuha ko sa gitna, then pinapagpag ko siya para mabatak. Then like that. And dito naman sa other side, and yan, ma-fold natin siya ng ganyan. So, dalawang ganon. Lahat ng fold approach natin ngayon, puro pa ganito na. Hindi, basta batakin mo lang. Stretch it. Ayan, pag banat na ganyan, i-fold nyo on itself. Ayan. So, ganun na ng ganun. At pansin nyo, halos maubos na yung water na-absorb na niya lahat. And, isang ganito na lang. Isang 30 minutes na lang, tapos pwede na tayo yung mabagal na bulk phase na yung kasunod nun. So, balik tayo ulit ng isang 30 minutes pa. Tapos puro ganun na yung fold na gagawin natin. Okay, 30 minutes na uli yung nakalipas. So, we're at our third fold. So, last na to nung mga 30 minutes na pagitan. Kasi yung mga susunod natin, mga 1 hour na, more than 1 hour na yung pagitan. So, mag-wet lang ako ng hands. So, tinilt ko slightly mas mataas yung angle ng camera para makita niyo yung ginagawa ko. So, kagaya ng fold na ginawa natin kanina, we get it from the center or medyo off center para mas mabanat yung ilalim. Like this one. Banat natin ilalim. And atake natin to ng konti. And there you go. Tapos, tinilt natin ang paganyan. Tapos, gawin uli natin yung stretch it a bit. And tatak din dito. Then you fold it on itself. Ay, sumasama eh. Teka ha. Ayun. Tapos, kunin mo itong ilalim na to. Ayan. Ganyan yung gagawin natin. So, tapos na yung tig 30 minutes. Ang balik na natin ito after 1 hour 15 minutes siguro. So, this will be ang tawag ng mga mentor natin dito is the bulk phase. Bulk rice phase. So, sana may pantakip kayo loosely for your dough. In this case, meron kaming palanggan na sakto dun sa fruit ball. And, tawag mo dito. Ang balik na natin every 1 hour and 15 minutes nga. Tapos, kung mapapansin nyo, yan na yung palaki na siya ng palaki kasi nagsisimula na yung bulk rice ang tawag nila. So, mamaya uli. Nakalimutan ko pala sabihin na since hindi na tayo nag-ooras ng 30 minutes, itong bulk rice phase natin, this will be about sa pagitan ng 3.5 to 4 hours. Yun ang inaabot ng bulk phase natin. Most of the time dito sa atin sa NCR,
3.5 talaga yan. Pero sa inyong mga nakatira sa maaring sa mas malalamig o mas maiinit na lugar, mag-a-adjust kayo kasi ibang bilis dun sa inyo. Pero ideal na makuha natin yung bulk rice in 3.5 hours para hindi ka mag-over ferment. Kasi ang mangyayari nun, magiging masyadong malagkit yung flour mo to use. Yung flour, masyadong malagkit yung dough mo para gamitin. So, nakakainis siyang i-shape. So, kaya, doon tayo sa sweet spot. Para sa atin, 3.5 hours. Okay, I think it's 1 hour 15 minutes. So, balik tayo. So, to do another of the fold. So, papatulong tayo kasi medyo lumalagkit na yan, ano? Wet hands para hindi dumidikit. Pansin nyo medyo mas malaki na siya kumpara sa sa kanina. So dahan-dahan lang tayo kasi importante na sa atin ngayon yung hangin na nabubuo dun sa loob ng dough natin, no? So should be really gentle. We don't wanna lose the air, no? So ayan, medyo malagkit na siya. Okay. Kuha natin yun. So, you fold it like so. Then isa pa uli nun para mabanat siya. Mukhang paulit-ulit, pero this is necessary to incorporate dough strength para kaya niyang tumayo sa sarili niya. Hindi kasi tayo gagamit ng mold when baking this. So nagalaw ko yung camera ata. Iyon. Anyway, ang 1 hour 10 minutes ulit siguro. Isa na lang yun. Tapos yung susunod natin shaping na. I mean initial shaping o pre-shaping. Yun ang tawag nila doon. Okay, bumalik na naman tayo after 1 hour 10 minutes. So last na to dun sa folds na gagawin natin, wet hands. So dahan-dahan. Kung papansinin nyo, malaki na talaga siya ngayon, pero hindi pa rin yan enough for the bulk fermentation kasi wala pa nga yung inoorasan natin na 3 and 1/2 hours, So utay muna nating i-work yung daliri natin papunta doon sa ilalim, na kaya nagdadaan-daan tayo kasi ayaw nga nating mawala yung hangin na naiipon sa loob ng dough natin. So here we go. Nakarating din tayo sa ilalim. So wiggle lang natin ng konti kasi medyo dumidikit na siya doon sa lalagyan, and then you fold it, and then another side. Taba na niya. Ayun. Tapos last na yan. Yung next na balik natin, shaping na tayo ng pre-shaping na tayo ng ating sourdough. Okay, na-complete na natin yung 3 and 1/2 hours. So tingnan nyo, ang laki-laki na ng ating dough. Tapos hindi siya ganun kalagkit, hindi siya malagkit. Well, hindi siya ganun hindi siya nag-over ferment, kaya pansin nyo hindi siya sticky. So ilalagay na natin siya dito sa silicone placemat natin para makapag pre-shape tayo. So syempre dating we want yung mga surface natin gawin natin wet. So yan, para hindi didikit yung dough natin, hands natin, gawin din natin yung basa. Sana nakikita nyo na maayos. Tapos you know that you did it right kapag madali tong kakalas from the mixing bowl. So tingin nyo, panoorin nyo, hindi siya nagsistick. See? Just went plop dun sa ating placemat, and
Ngayon, teka, you wanna see this properly, no? Ngayon, ang gagawin natin, we have to cut this in half para makagawa tayo ng dalawang lobes ng sardo. Okay? So, kung diligent kayo, no? Pwede nyong hatiin at timbangin kung talagang pantay. Pero ako, masaya na ako na minamata na lang natin kung pantay o hindi. Siyempre, lagay tayo ng susunod. Maglagay tayo ng guide kung saan natin hihiwain. Feeling ko nakakadaya kasi yung ilaw ano? Wala sa tapat. So I think ayan, feeling ko yan na yung gitna. Ano? So let's slice it. So basta yes. Pagkahiwa, tulak. Hiwa, tulak. Medyo tulak mo pagilid. Okay. And then hiwa, tulak pagilid. Ayan. Same here. Mukha namang pantay. Well, wala akong tiwala sa paningin ko, pero sa tingin ko pantay na yan. So time for the pre-shaping. Medyo natuyo ang aking kamay doon. Wait natin ulit. So ibibilog lang naman natin, no? Pero hindi yung parang clay. So ito tinutupi natin, tapos tupi pa ng isa, no? Tapos balik rin na itagilid natin, and another ikot na iro-roll lang naman natin. Ayan. So sana nakita nyo yun. Tapos ang ginagawa natin, pinupush and dinadrag natin yung dough, no? So yung tinutulak mo siya para mas stretch niya yung, mahirap paliwanag pero yung action na you wanna drag the dough on all the sides para mabanat siya, no? Hanggang yung edges na pangit nila, itinutulak natin pa ilalim para nagiging smooth yung dough natin. Tulak pa ilalim sabay hatak. So ito, tumutulak to pa ilalim, tapos umahatak ka rin, kaya nababanat yung pinakaibabaw ng dough natin. So pansinin nyo itong bubble na to. Ayun. So there you go. So bilog na, makinis na siya ngayon. Nabanat na kasi. So yan yung pre-shape natin. And gawin din natin yan dito sa isa. Parang mas malaki tong isa. Pero anyway, regardless, oh goodness, mas malaki nga ito. Yan ang sinasabi ko kapag di tayo nagtitimbang eh. Pero anyway, basta panindigan na natin to. Okay. Mas malaki nga. Tulak, hatak, tulak, hatak, tulak, hatak. So, make sure na utay-utay yung nasispin yung dough para na babanat yung itaas. Tulak, hatak, then push pa ilalim. Tulak, hatak, push pa ilalim. Basta mararamdaman yun eh that you're doing it, if you're doing it right. Sorry medyo ang hirap kasi explain ng motion na ganun. So ito na yung dalawa nating pre-shape na dough. So tatakpan natin ng panyo na binasa. So basahin natin tong panyo na to. You want it damp. Para hindi matuyo yung kabilaan ng pagbasa natin. You want it damp talaga. There you go. Ayan, basang panyo. And we come back after 30 minutes. So magta-timer na naman tayo. Kala nyo tapos na, no? Hindi pa. 30 minutes. Okay, we're back after 30 minutes. So final shaping na tayo. So this time hindi na tayo magbabasa ng kamay kasi
ang gagawin na natin is i-coat na natin to ng flour para ilagay sa mangkok. Ngayon yung panyo na ginamit nyo, siya na rin yung gagamitin nating pang cover doon sa dough natin bago natin ilagay sa fridge, ano. So nakikita nyo ba yung pinatong lang natin ng ganito, tapos dito natin ilalagay yung shinape natin na dough. So kuha tayo nung unbleached flour natin ulit. At yun ang ipang lalagay natin dito sa panyo. Kita nyo? Hopefully kita dyan, ano? So, nilagyan ko yun ng flour. Tapos syempre, itong workspace natin, lalagyan din natin ng flour, pati itong dough natin. Kasi nga, ipa-finalize na natin to. Syempre, maglagay tayo sa kamay natin. Hindi naman kailangan ganun kadami. Kasi, hindi naman nag-over-ferment yung dough natin eh. Kaya, hindi yan ganun kalagkit. Ayun, binaliktad lang natin. Tapos, yung lahat na madidikitan ng flour, hindi na malagkit yun. Etong areang nasa hindi pa nalalagyan ng flour, yan yung mga malalagkit na parts. So yan ang gagamitin natin to make the dough stick, ano? Di ba? Yan ang pinagdidikit-dikit natin, basta yan ang yung sticky parts yung magsi-stick basically. Basta may gets nyo rin yun. Ayan, so yun ang pinang-glue natin dun sa dough. Ayan, madali siyang magdikit doon. Tapos we'll just finish this ng oh my god, ng i-cover mo yung buong area niya ng sticky. Ngayon wala nang naka-expose na sticky parts. Tapos gagawin uli natin yung iniikot natin, tapos pinupull natin yung dough dito sa floured space natin. Tapos ayan, konting pihit-pihit na lang para masil yung ilalim. Yan, kunin natin tong bowl natin na may panyo. Kukunin natin yung dough from the underside, tapos ilalagay na natin dito. Tinab natin like so. So, pwede mo pa tong pwede ka pa mag-build ng dough strength dito by doing a pull, tapos idikit mo all sides, pull, tapos dikit, pull and dikit. Elastic naman kasi yung dough eh. And last na, pull and dikit. Nagsistick naman yan. I-massage mo lang ng konti. Yan, matibay na yan. So yung loose natin na panyo, i-cover natin loosely, no? Kasi pa to eh, angat pa to. So you have to compensate for that, you cover this loosely. And ayan, maluwag. Tapos lalagay natin sa yung pinakita ko sa inyong lalagyan na kasya yung bowl. And syempre, meron yang takip na maluwag. Lagay, maluwag lang. So, tapos, yung takip niya. And, gagawin na naman natin to para doon sa isa. Yung panyo natin, isasara natin ng maluwag. Maluwag po, mga idol, ha? Oh. Ayan, kunin natin yung lalagyan natin. Ilagay na natin yan sa loob. At sara. Tapos kala nyo ilalagay na sa rep, wag muna, since kaka-final shape lang natin, pabayaan natin makarecover ng konti yung dough natin for another 30 minutes.
bago natin lagay sa fridge. So, start your timer na naman tayo. 30 minutes. And balik tayo after 30 minutes. Okay, it's been 30 minutes. So, pwede na natin ilagay sa fridge. So, tawag mo dito. Mabigat. So, kapag lagay natin sa fridge, ang usapan nito, this is for proofing na, no? So, kahit anong oras ka mag-bake kinabukasan, within the 24 hours, walang problema. Yan, so, ganun yung process natin for making the sourdough. Dun sa usapan ng 3 and 1/2 hours ng bulk fermentation, kung kayo'y nandito sa NCR, you go ahead, ganun na lang yung gawin nyo. If you're living in regions na medyo malamig mas malamig ang klima kaysa kumpara sa NCR, o kaya mas mainit kumpara sa NCR, you will have to make adjustments. Kaya tawag mo dito, kanya-kanya tayo ng may approach talaga sa sourdough. So, huwag kayong matakot magkamali on the first try. Talagang ganun lahat ng knowledge na kukuha sa pagkakamali. So, bukas, doon naman tayo sa paggamit ng air fryer to make the sourdough bread. Okay, thank you.